Isang masagandang araw sa lahat. Welcome back to my YouTube channel. Ito na naman tayo sa isang panibagong adventure. At dito dadayo kami sa Linapakan, Palawan. Bugkot. At ito na tayo guys. Dito sa Kanipo pa rin ang base natin. So kasama pa rin natin dito ang tropa. Si Anthony Rabanal, Joy Adventure, Native Channel, Batang Espero, at si Maki Rabanal. So di natin kasama ngayon si Baytonyo. Relax muna daw siya. So pupunta tayo ng Linapakan. Mga 2 oras din ang biyahe papunta sa spot. And so the adventure begins. And finally, dito na tayo sa ating first spot of the day. So as usual, warm up drop muna tayo para makondisyon ang ating sistema sa pagsisid. Kailangan muna i-check natin ang ating equalization, wala bang bara sa ating sistema para maayos ang pagsisid natin. At medyo swerte tayo ngayon at malinaw ang tubig. Maganda ang visibility ngayon dito. Kitang kita kahit sa malayo. So may sinilip tayo dito, may nakita tayong isang isda na pumasok dito. Kaya lang wala na, hindi na natin ito naabutan. Next drop ko, mabante ako dito sa medyo malalim. So nagsisit up pa rin tayo ng ambush dito sa baba. Kalmado, walang agos. Kaya tinitingnan natin ang mga activities ng mga malilit na isda. Dito umanap tayo ng pwesto kung saan tayo dadapa at maghintay sa posibleng target na lalapit sa atin. Ayan, habang nakadapa tayo, nag-face call, baka sakaling may makuha na atensyon sa ating ginagawa. At ilang sandali pa may lumapit na isang magandang target. Isang maliit na dugtod tuna. Ayun, sapol ang unang isda sa araw na to. At dahil unang isda natin ito, so ulam ang bagsak nito mga lods. Napakasarap nito sa kinilaw o kaya sa prito, ihaw, kahit na sa tinula o kaya sinigang. Ayan, sinesecure ko na ang aking first fish of the day. Isang dugtod tuna. Dahil napakalinaw ang tubig, may nakita tayong isang coral trout sa baba. Kaya nag-pre-pull tayo dito para hindi mabulabog yung isda. Medyo good size na rin ito. Kaya sisiguruhin natin na madali natin to mga lods. At ito, malapit ako sa target. At nang makuha ko ang tamang distansya, ito pinutukan ko na. Ayun, sapul. Kaya lang ilang sandali pa na kawala. Napunit ang laman nito. Sayang, good size na yun. At medyo mahal pa naman ng lapu or coral trout dito sa Palawan. So patuloy tayo dito sa pagsisid. Target natin yung mga ilang unicorns ang nakita natin kanina. Ganun pa rin ang plano natin, mag-set up ng ambush doon sa baba. Dahil napakalinaw ang tubig, so makikita naman natin kung anong isda
na posibleng lalapit sa ating kinaroroonan. Kaya dito, pili kong medyo mabuhangin na area kung saan ako mag-set up ng ambush. At ito, matiyaga tayong naghihintay dito sa baba kung ano ang lalapit sa atin. At ito, nakita natin isang malaking bayang o dapugan sa amin. Pero hindi natin ito tinira kasi hindi pa natin ito trip na tirahin. Dahil ang original na plan ko talaga dito ay yung mga unicorns. Ang tataba ng mga unicorns kasi dito. At ito na nga, medyo may lumapit sa atin. Kaya lang out of range pa rin. Ayun, hinayaan na lang muna natin. Medyo kapos na rin tayo sa hangin. Kaya balikan na lang natin yun kung sakali nandyan pa sa tabi. At ito, mabante lang ako ng konti mula sa previous drop. Ang target pa rin sa isip ay yung mga unicorns pa rin. So, dahan-dahan tayo bumaba at nag-set up ulit ng ambush. At habang tayo ay nag-free fall, may nakita akong isang magandang isda, isang sikat na isda ng Pilipinas. Paborito ng marami. So, yan. Tingnan nyo na lang kung anong isda ito, mga lods. Ito, medyo malapit na tayo sa kanyang kinaroroonan, kaya dahan-dahan tayo dito. Para hindi mabulabog. Ayun, medyo good size na rin. Ayun, isang parrot fish ang tinamaan natin, mga lods. Pasensya na po sa mga parrot lovers dyan. Sadyang napakasarap din ang isdang ito. Pangulam lang naman. Alright, naka-red bass oh. Ayan, si Batang Spero, nakadali ng red bass. Siyempre, bye! Good size na ang red bass na. Dati, 8 piraso ang nadali. Alright, kinilaw oh. Duktot. Ulo at mga lods, ulo. Ayan. That's it. Sa amin po patuloy lumipat kami ng spot. Bagong spot ito, mga lods. Kaya excited tayo. At dito, bumaba tayo. Medyo may agos, kaya dito muna tayo sa tabi. Scouting, ako ang unang bumaba sa grupo. So dito lang ako sa gilid ng may wall at ang daming bait fish sa baba. Kaya dito tayo naghintay kung sakali may lalapit sa atin na magagandang isda. Kalmado lang naman ang mga bait fish. Ang galaw kasi nila ang ating isa sa mga tinitingnan. Kung sakali mayroong mga malalaki sa paligid, nagre-react ang mga ito. O maalis o kaya balisa. So far wala tayong na-observe na gano'n, kaya ito muna tayo. Hintay lang, tamang hintay. Baka sakali naman mayroong darating. Pero sadyang tahimik ang paligid. Nag-enjoy na lang tayo dito sa panonood sa mga maliliit na isda. Siyempre, activated pa rin natin hunting mode. Nakailang segundo din tayo sa paghihintay pero walang dumating na mamaw, kaya umangat na lang muna at makapag-relax. At ito, bumaba ako dahil may napansin akong paparating. 3 piraso, good size na mga dugtut tuna. Yung malaki ang tinutukan ko, kaya lang lumayo. Kaya nabaling ang pansin ko dito sa malilit. At tinira, kaya lang hindi natamaan. Medyo sablay tayo doon. Sayang. At habang nasa taas ako at nag-ayos ng pana, nag-reload. Bumalik yung malaki. Kaya lang bigla rin itong nawala. So after sa recovery period, bumaba ko ulit at nag-set up na naman ng ambush. Medyo mababaw lang ito, nasa mga 10 meters.
At dito tayo na at siyagang naghihintay kung sakali babalik yung mabaw na dugtod tuna. Habang papalapit tayo dito sa may mabuhangin na area, napansin natin ang kakaibang galaw ng mga bait fish. Medyo balisa na sila ngayon. Halatang may mga malalaki sa paligid. So ito ang hinihintay natin na pagkakataon. Baka sakaling may susunod sa kanila at ito na nga. Isang maganda at malaking dugtod tunang dumating. Ayun. Sapol mga lods. Tagos. Nasa shooting line ng isda at binigyan tayo ng magandang lawan. Ang lakas ng hila nito. Pumunta ito sa medyo malalim na area ng wall. Dahil sa magandang patama na nagawa natin, kampante tayo na malan natin ang isdang ito. Ayun, humihila pa. At ilang sandali pa may napansin tayo na medyo humina yung hila ng isda. Akala ko na neutralize ng isda at ilang sandali pa sinundan pala ito ng mga pating, napakaraming mga blacktip sharks. Medyo nagpanik tayo dito mga lods. First time ko na naka-experience ng ganito. Nakita ko na sinunggaban yung isda. Nakailag naman sa unang attempt. Ngunit nang binalikan ito, putol agad ang buntot. Medyo malaki na ang isda ito, estimated na sa 7 to 8 kilos. Ayun, binanata na ng mga pating, mga blacktip sharks mga lods. Nakatim ako dito na paalisin sila, kaya lang hindi talaga umalis. Nag-feeding frenzy na sila. Wala talaga. Sobrang dami nila at pumupunta na talaga sa mababaw dahil hinila ko rin yung isda. May mga malalaki, nasa 30 to 40 kilos yung isa. Ayun o, hindi talaga tinantanan. Talagang gutom ang mga isdang ito. Sa pagkakataong ito, parang nag-enjoy na lang ako sa panonood dahil talagang first time ko na nakita ang ganitong senaryo while namamana. Dati sa unang mga spots natin, kung napapansin nyo, lumalapit lang sila pero hindi nila ginalaw ang ating huli. Pero dito wala talaga. Hindi pinalagpas. So kakaibang isda dito sa Linubacan area o ang mga pating dito. Talagang sumusugod. Ayun, ubos, simot sarap, walang natira sa ating dugtod tuna. At kahit na ubos na yung dugtod tuna, hindi pa rin sila umalis. Nandyan pa rin noon, dami talaga nila. Pumunta talaga sa mababaw na area. At dahil dito, magkanda lang ako sa bangka at nagpahinga. Si Batang Spiro ang pubalit sa akin sa pagsisid sa area. At ito nga, nakahuli siya ng malaking dugtod tuna. Parang kasing laki din ng tinira ko. At nasundan pa ito ng malaki. Ito na yata yung unang nakita ko. Bumalik ako sa pagsisi doon, kaya lang wala nang kita na mga malalaki. Kaya dito umabante kami. At medyo malabo ang spot na to. Medyo malalim sa dati na kung saan maraming mga pating. So as usual, nag-set up tayo ng ambush dito. Medyo maganda naman ang fish activity dito sa ilalim. Maraming mga bait fish ang ating napapansin na nasa paligid. At dito na lang ako naghintay. Baka sakaling may darating. At ito nga, hindi tayo nabigo. Isang good size na jobfish ang palapit sa atin, kaya tinira natin to. Kaya lang medyo nakababa yung focus ng ating camera, hindi natin nakunan yung actual na pagtama. Pero good shot naman natin ito. Hinihila ko na para i-secure ang isda. Isang green jobfish.
At ito, nakarating na kami sa third spot of the day after about 20 minutes na biyahe mula sa last previous spot. So exploration ang gagawin namin dito dahil first time namin lahat sa spot na to. Mababaw lang ang spot na to, medyo maliit ang bahura. At pagtingin natin sa baba, ang daming mga bait fish. So excited tayo na makababa at makapag-sit up ng ambush habang tinitingnan natin ang paligid kung sakali mayroong malalaking isda. At dito may napansin tayo na isang gold spotted trevally or kawayanon. Kaya ito ang sinundan natin. At tinira. Ayun, sapol. So yun ang ating first fish dito sa spot. Isang gold spotted trevally. Lugtot ay. Sa aming pagpapatuloy sa pag-explore sa area, bigla akong narinig si Bro Anthony o Joy Adventure na na-request ng second shot, kaya nilapitan ko. Sangking makang nadali niya at ito, muntik nang makawala. Kaya ito, binigyan ko agad ng second shot at maganda naman ang patama natin. At dito, nag-attempt si Bro Anthony na hawakan ng buntot 2 beses. Sa second attempt, na-secure niya yung isda. Bigla itong nakawala sa kanyang shop. Pero goal holding shot naman ang patama ko, kaya ito secure pa rin. At malaki pa naman ng isda ito. Sa mahigit sa 12 kilos. At sa sumunod na mga sandali, ito na naman tayo. Second shot ulit. Ito yung isda na nakita ko. Sinundan ko. Kaya lang nauna si Bro Joy Adventure o Anthony. Ang bilis niyang bumaba at sinundan ito, kaya nahuli niya. Kaya ito, second shot na lang tayo. Siya? Ako nagisundan ba? Laguna na rin siya. Uswasa niyo ay. Talaga naman. Dito yan nakawala. Another king mark at second shot ulit tayo dito. Si Bro Anthony pa rin ang nakadali. So for the third time, puro second shot ang nagawa natin sa mga nadali ni Bro Anthony Rabanal. Kaya congrats sa'yo, bro, sa biyayang ito. Free time! At dahil medyo makulimlim na ang panahon, nag-decide na kami na pupunta na doon sa tabi kung saan kami magpalipas ng gabi. Medyo malayo pa ang biyahe na to. 4 at 3 ha? Tuloy kayo? Oo, tuloy kayo. Ako ba? Okay, nakita na to. Yan mga bro! Ayan! Champion, Bro Anthony! Ayan mga ka-adventure! Thank you Lord sa Biyaya! sa biyaya, sa unexpected na blessing na aming nasumpungan sa Yan namin sa third spot mga lord. So, tatlong king mac, 2 joke cut, 2 jump fish, isang trevally na kulit. Akin to. Si Bro Anthony ang champion. Taga-second lang ako mga lord.
Habang papunta kami sa spot na kung saan magpapahinga kami at magpalipas ng gabi, ito may nakita kaming magandang nilalang dito na nagtalunan. Mga dolphins ba kalod? So, lalaki. So ito para kami mga bata na tuwa sa amin nakikita. Hindi naman kasi palagi kami nakikita ng ganito. Ay, palagi kami nasa dagat pero paminsan-minsan lang kami nakakita ng mga ganito. So sana alagaan natin at huwag itong hulihin dahil napakahalaga na mga hayop ito sa ating karagatan. At dahil balakasan na lang ito, nag-enjoy na lang ako sa pagbanlaw sa tubig ulan. Dahil limitado lang ang aming freshwater na dala, so malaking tulong na rin ang ganito. Habang umuulan, ito, naliligo tayo sa tubig ulan. At ito, dito kami magpapalipas ng gabi. Medyo tago ang area na to sa hangin ng amihan. Kaya dito kami may magkubli. Sana hindi uulan ng malakas. Alright guys, dito kami ano ng gabi. Palipas pala ng gabi. Dito kami. Mga huli namin ngayon, no? So yan ang day 1 cuts namin mga kalods. So big bass kay Batang Spiro. Sa akin naman yan yung green coral trout. Yun, may surahan pa si Batang Spiro. Oh. Igan ani ka pa usurahan ko ha. Gisugba na mo. Ingon ako ana surahan ay. So pagsakang Anton ni Master, katunga ra na akong kuha. Yan kay Bata, isang jobfish. Malaki. Sa akin naman to. Maliit lang. Bata pa rin. Sige ba da? Yan ay kuda ni Bro Native Channel. Tapos ay kuan makaril. Chinese makaril. Yan, double line makaril. So yan ang tatlong King Max mga lods na nagka-second shot tayo. So may videos naman tayo dyan. Ebidensya. Pero etik, ano hindi ka okay? At ito, nag-pictorial muna si Batang Spiro at Bro Anthony Rabanal. Nakatatlong dugtot tunas si Bro Christian Corpus o Batang Spiro at tatlong King Max naman si Bro Anthony or Joy Adventure. Congrats sa inyong dalawa sa harvest na ginawa nyo sa unang araw sa dayo. Tigyan na mo. Yan, oh, bigat. Kaya. Nila kayang huli nila. Paano kasi, ang dami nyo na. Lalaki pa ng hinuli nyo. So yung dugtot ko kinain ng pating. Nagban sa diya ba? Bahala mo diyan. Huli ko na dugtot kanina na maliit sa unang spot. Kinulam na yung iba dito. Ayan, kain po tayo mga lods. Tayo lang magkain. Tayo. Kaya ba tayo mga kasbero? Ito yung ulam natin. Inihaw na ano? Na bugkot. Na dugkot tuna. Bugkot. So ayan guys, so di pa kami makatulog dahil malakas ang ulan. Basang-basa pa ang aming tulugan, no? Taro na dito po, bro. So relax muna kami dito. Relax na lang. Alright, habang umulan, maghintay kami kung umaga na ito titigil. Wala. Walang tulugan. Ayan po ang ating day 1. Thank you so much for watching guys. More power. And God bless us all.